Mayong buntag ka natong tanan. Mayong buntag ka natong tanan. Dapat ko ang kita madasigon ta kay nagsimpang mata sa buhay nga Dios. Amen. So praise God for today. Salamat kay kasi Ginoo kay even sa mensahe sa awit mabless na kaita. Murag Lord, tama naman to. Pwede nagdi na kaita nga makapaminaw sa pulong sa Ginoo. But this morning, we're going to meditate or study His Word to the book of Romans. Giunsa paghanay ni Apostol Pablo ang mensahe sa mga early believers at that time nga grabe ang kapitos sa ilang kinabuhi. Balikon ako. When Apostle Paul gave this message to the early believers during the time, the first century believers, niabot sa punto sa ilang kinabuhi nga grabe kapitos o kalisod ang kinabuhi to the point nga naglibog na sila ug mapadayon pa ba sa silang pagpangalagad o dili. So karong adlaw, bag-o lang yun na nato na kanta, a very powerful message nga atong nadungog o nabasa atong gikanta kaganina. While nagakanta, ako, personal, unya, nagasulti without the goodness of God. Dili malikayan nga mutulo ang atong mga luha. Why? When you look back sa atong mga kinabuhi sa una, arang kapitos kaayo. Pero nga nung sustain ang atong kinabuhi karon tungod sa kaayo sa Dios. Ingna ang imong katapad. Let's declare the goodness of God. Og sa mensahe og tan-aw nato sa chorus, all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Nindot kay ni kantahon kung naata sa pik sa atong kinabuhi, na ay kadagaya, na ay panalangin, na ay financial blessing. Nindot kayo ang atong dagan sa atong pamilya. Nindot ang atong pagpadako sa atong mga anak. Mga kaigsuunan, kantahon ba nato gihapon kini kung naata sa kapitos, sa kasakit ug sa kaguluanan, makasulti pa ba gihapon ta Ginoo, all my life you have been so faithful. Kung disturbuhon man ta sa kaaway ang atong kinabuhi, ang atong espirituhanon nga pagpangalagad, mutan-aw ta sa atong bulsa wa nay sod, o niya atong negosyo murag ni aksyon nagtiorok, mukanta pabaghapon ta sa Ginoo, and I will sing of the goodness of God. Karong kabuntagon, atong dadon ang atong attention sa pinakanindot kaing mensahe sa Ginoo nga gipromisa na gyud niya nga mao ni ang ihatag sa mga magtutuo. Pero usahay mo likoy ta kay mangita ta sa atong mga pamaagi. So this morning, nagsugod na ang atong sermon series sa Marso, katong wala maka-attend sa first, second, and third Sunday, mao ni atong naisgutan, tao lang ako, ngunit tinawag ng Diyos. Second Sunday, wala na akong magagawa, ngunit may magagawa ang Diyos. Last Sunday, Pastor Gan shared to us, ganyan talaga ang buhay. Ngunit, Pastor said ngunit may plano ang Diyos. These are very common mga maisulti nato, especially kitang mga Pinoy, nga murabag mamahimo ng dagan nga usahi i-contextualize na nato to the point nga mamahimo natong theology sa atong kaugalingon nga mao na gyud ni. So this morning, doon na po'y bag-o o linya sa kinabuhi nato nga makasulti ni ini
basta makaraos lang, or basta makasurvive lang, or basta makalahutay lang. Usahay makapangutana ta sa atong kaugalingon. Lord, niining dagan sa among ekonomiya karon, makalahutay ba kami kutob karong bulana or sunod buwan? And these questions has been also being asked by the early believers at the time. But let's not focus on the temporal o kanang short-sighted nga panglantaw, but tanaw na to unsay gisulti sa Dios nga maonoy patukuranan sa atong pagtuon karon. Ngunit tinawag tayo mga anak sa Dios sa kasaganaan ng Dios. Romans, nabasa na ito kaganina, Romans chapter 8 verses 1 to 39. Very common ang basta makaraos lang, ayaw kutob lang diha. Isultig yun, Ginoo, imo kong gitawag sa madagayaong kinabuhi uban kanimo. Dili man financial or economic or material ang tanan, dunay nindot kaayo nga panalangin espiritahanon nga bisan sa kapitos makapahiyom ta sa Dios. Mao ni ang focus nato, if you give you the big idea of this, bisan sa kapitos sa atong kinabuhi, from crisis, I will bring this message to each one of you to the abundance of God according to the Scripture. Kana bitong dili na ta maglibog kung unsa ba tama ba ding atong gituuhan o dili. So, atong ipadayon kini pinagis pag mag-ampo kita. Among langiton nga mahan, ninanimi karon Lord, aron pagsimba o pagdaig kanimo. Apan Lord, dili malikayan nga tunay gibugaton nga among nabati sa matag usa. Sa halabihang kataas sa cost sa fuel, krudo man, gasolina. Unya duna na po'y hungihong nga karong Martes, duna na po'y 20 pesos nga additional nga uminto sa presyo. Ug makapangutan na mi anus amon ni mahutapos ning among krisis nga among naagian karon. Ang epekto ni ili Lord maapektahan ang basic commodities, bugas ug uban pa. But Lord, salamat kayo sa imuhang kaalam nga imo gihatag kanamo. Nga bisan Lord sa mga kagubot o gubat nga nahitabo sa Iran, batok sa Israel ug US, ug usahay dunay uncertainty sa among future kung unsa may dagan sa unahan. But Lord, this morning, among i-focus ang among attention, Lord, sa pagpamalinghog sa imong mga pulong. Quiet our hearts, Lord. Unya, ibalhin ang among focus from scarcity or sa kapitos sa among panudlanan ngadto sa abundansya sa imong grasya nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Lord, open your word to us today and remind us that in you, of course, in Christ, we are more than conquerors. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. I will begin to start with this message. We all felt the past week. Tanan, gyud napiktahan ni ini. Gubat, economic crisis, fuel crisis. Unya atong March 17, doon na may announcement nga musaka na sa Subragatos. March 16, dali-dali min ni Joy og adto sa gasolinahan aron magpatubil mi.
Unya, gahapon dunay information na po nga magdugang og 20 o 22 pesos mo effect na pud karong Martes. Unsa na pud kaya ang daggan sa umabot nga bulan? And these questions or uncertainty nga atong naagian karon, makapangutana ta, how much more can we take? Anus aman ni mo sustain ang ato ang so dunay mga pamaagi instead of looking at sa unsa kamahal ang palaliton or ang atong fuel, tagaan ta sa Ginoo kaalam nga kung duo lang di baktason lang sa. Very basic. Katong palito nato nga pwede dili ayaw lang sa. Mo ni gihatag sa Ginoo nga kaalam nato. Dili kay mo reakta sa kagrabe nga presyo to the point that we are only looking at the problem pero wala nato makita unsa kaayo ang Ginoo sa paghatag nato kaalam. Mga kaigsuunan, we are too focused on small things pero wala natong ma-appreciate ang abudansya sa kaayo sa Dios. That's why similar situations nga nagian sa first century believers, pagsulat ni Apostol Pablo ni ining pangapanahon na grabe ang ilahang naagian. O naka-experience sila tulo ka major crisis. I give you the context of this, 3 major crises ang naagian sa mga early believers dito sa Roma. And these early believers, Jews and Gentiles, usa ni sila ka grupo nga nag-join. Sa una si Parade, pero tungod kay gi-organize ni Apostle Pablo during his church planting or missionary journey, nagka-join ang Jews o Gentiles. However, at that time, dunay tulo ka klase nga krisis nga naagian: political, economic, social, and legal crisis. Aron masabtan na to, nganong gisulat ni Apostle Pablo, precisely because during that time sa political crisis, una, they were suspected as a political insurgent. Uy, unsa man ning gato pundok-pundok dito sa house church. Wala may susama ni ini nga templo or isimbahan sa unang panahon. They are having a small house churches na gather dito. And most of them are living in the slums or dito sa mga urban poor tungod kay pitos ang kinabuhi dito. Una, politically, they are considered insurgent at the time. Second, sa economic crisis, tungod sa indirect taxes, most of them are poor. Salamat kay sa Ginoo kay ang Pilipinas, kung dili ka kaabot sa cap, now imong income annually, dili ka kaabot sa 250,000, I think, for the whole year, wala kay income tax. Pero sa unang panahon, regardless you are rich or poor, mubayad gyud ka og taxes. Siguro sa mga maalamon or sa mga manggaranon or kwartahan, dali na lang pagbayad og taxes. But for the believers who are poor at that time, perting lisura kaayo ang pagbayad og taxes. Ang ikatulo, kini ang bugat. The followers of the way, ang term nila na sa una, followers of the way. Christianity comes later. Followers of the way, mauni ang naakahatag sa ilahag disturbo. Why? Because these groups, house church nga grupo-grupo karon, they are unrecognized yet by the government. Therefore, kung dunay mga pundok-pundok nga dili recognized, automatically, tagaan dayon yung suspitsa. Nanggali, panahon sa dakong sunog nga nahitabo sa Roma, ang unang suspect sa sunog or arson at that time were the believers of the way.
You could just imagine, wala kay gihimo nga dautan ngadto sa gobyerno, wala kay gihimo nga dautan sa pagsunog sa palibot, pero gisuspitsahan ka nga usa ka dili maayo nga tao sa abaong komunidad. So ingana ang sitwasyon sa ilahang dagan, sa ilahang pagpamuyo. They were facing arrest, they're facing death, they're facing physical suffering, they're facing insecurity ug daghan pa. And that makaingon, mupadayon pa ba ni? Mupadayon pa ba mi sa pagpangalagad sa Ginoo? Ug atong abot karon sa modern context sa atong sitwasyon karon. Di na siya kumuaten og prayer meeting kay gasto man ang pamasahe. Di lang siya kumusimba, total pwede man mag-online worship, di lang siya kumusimba. Iawat, makasave. Di na lang kumuaten og prayer gatherings, di na lang kumuaten og fellowship aron makasave. Pero, mo palit og kopi sa Starbucks nga tag 200. Yang ice cream dapat ilimit kay aron dili ta mo dako ato ang tiyan, magsiging mapugkaog ice cream. So these are factors affecting our decisions. Mo na niingon si Apostle Pablo, just to summarize the content of this, ingon siya, this is how it being translated. The early believers were socially marginalized. They were economically vulnerable and politically suspicious. Hayahay patakaron kay ngano dili ingani ang treatment sa government nato. Pero at that time worst kaayo ang ilahang naagyan. This morning Paul is encouraging us that amidst sa physical world that are falling apart, your spiritual reality is unshakable. Dili mauyog, dili madisturbo ang atong spiritual reality nga kita anak sa Dios. Dunay upat kapi or 4 piece. Basta 4 piece, murag lami kayong pahiyom na to ani. Pero kaning 4 piece, walay corruption mahitabo ni ini. Pero kaning 4 piece na to si gobyerno, murag naa. Siguro ang ubang gobyerno, ang ubang barangay nindot, walay mga kuan, ang ubang barangay nakadungog ko nga nag-distribute namo sa ubang barangay, sir, kami wa gyud mi katilaw unsay madawat namo aning 4 piece. But this morning, dunay upat ka piece of Romans 8. The 4 piece of Romans 8. Focus on, not on the scarcity, but let's focus on our foundation of God's abundance. Not much on the material things, not much probably on the financial things, but more on the spiritual and physical aspects. Kung daghan man ka kwarta pero masakiton ka, mas maayo na lang ning muning kanunay natong isulti. Maayo na lang ning murag pitos gamay kay himsog ban. So upat kapis ang atong pamalandungan karon nga mo ni ang atong tun-an sumala sa gisulti ni Apostle Pablo. Again, our foundation of God's abundance centered according to what was written in Romans chapter 8. Una, God's provision. Precisely because, according to Paul, God gave His best, His Son Jesus Christ, so God will give the rest. Katong na ay mga anak na gagmay pa, dagko na karon. Unya, balikan nimo 20 years, 30 years ago. Ug tan-awon nimo, sao man ako pag-sustaining, nagpaabot lang ko sa kupras, paabot lang ko sa gidagmayng inadlawan.
Unsaon nako pagpa-eskwela sa akong anak? Unsaon nako pag-sustain sa akong anak? Unsaon nako pagpakaon sa akong panimalay? Unya, lantahon na to, gi-provide man sa Ginoo ang tanan. Unya, makaingon ka, Lord. Naam na ang sikrito because precisely on the spiritual aspect, gihatag na sa Dios si Ginoong Jesucristo nga imuhang manluluwas. God will give the rest according to His purpose and will. Mga kaigsunan, according to your needs, God will provide. According to your wants, pwede naa, pwede wala. But the basic needs of your family and yourself, i-provide na according to His purpose. Verse 32, He said, He who did not spare His own Son, grabe kaayo ang langit nun nga amahan, wa gyud niya gi-spare ang iyahang bugtong anak, but He gave Him up for us all. Ang as diha katong mga magtutuo sa Ginoo, dili tong wala magtuo kang dinos. How will He not also along with Him graciously give us all things? Basic nga reminder ka natong tanan, kini. If God has already given us the most expensive gift, that is Jesus Christ, we can trust Him with the smaller things, even the rising cost of living. Pasabot niini mga kaigsunan, bisan pa magkaguliyang ang atong ekonomiya, bisan pa magkasaka ang atong cost of living, di na kaayo ta mag-uol. Why? Because what God provides isn't limited by the world's financial ups and downs, but by His own nature and by His own character. Mga kaigsunan, kung unsa may dagatan na to karon og sa umabot ng mga adlaw, if you remember 5 years ago, during the COVID time, tanan yuta na disturbo unsa na kay end of times na ni, mauna ni ang mga signs of the times, wa na gyud, undang na gyud. Pero after several months, ning balik hinahinay ang ekonomiya og nagpadayon og balik. Mga kaigsuunan, let us live one day at a time according to His grace. Kung doon na may mukrap up nga worries sa atong unahon na, let us always think of this. God's provision is not limited on the financial ups and downs, economic ups and downs na to ug unsay dagan, but His provision is according to His character and His nature. Mga kaigsunan, let us all be reminded that God's provision has already been provided according to His word. That's first P. Second P is this: God's protection. He is the final judge, has cleared your name. Your past no longer defines you. Kani si Satanas, ang iharag yung pamaagi is to disturb your mind. I-doubt ang imong unahuna, adi ka anak sa Ginoo, wala kay hinungdan nga pagkatao, mauni ang imong mga sala, mauni, mura past kanunay ang iyang isulti, because Satan cannot predict the future. He cannot also read your minds, but he can inject some ideas that will confuse and disturb your anyang lusod kaayo when you begin to doubt God. Doon ako'y kaila, ning ingon sa ako, sir, murag disturbo makay ko, kay dautan kay ko nga tao, murag di naman siguro ko pasayloon sa Ginoo.
Bisag ni dawat na siya sa Ginoo, nagapangalagad na siya. Pero sa panahon nga mag-inusara siya, tunay mo disturbo sa iyang unahuna, nga idisturbuhon ang iyang pagtuo, nga dili ka luwas, dili ka anak sa Ginoo, ayaw og tuo, ayaw og simba. Mga kaigsuunan, the same nga panghitabo in the past will also happen today. But God's protection is already there. Your past no longer defines you. Ug unsa ka kabadlungon sa una, kapalahubog sa una, surag-sugarol sa una, babaero sa una, ug unsa man ang imong kahimtang sa una, kalimti na to. Kay giluwas ka na sa Dios tungod sa iyang grasya ug ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Brothers and sisters in the Lord, if you have doubt right now, I want you to bring that attention. Ayaw na ibutang ang imong doubt sa imong hunahuna tungod kay the final judge has cleared your name. Your past no longer defines you ug magsugod ka sa imong pag-unga kinabuhi uban sa Dios. Verses 34 and 33 and 34 mao kining gisulat ni Apostol Pablo. Who will bring any charge against those whom God has chosen? Balik ko nako, gisulat ni Apostol Pablo kay naglibog ang mga tao ni anong panahon na magpadayon pa ba nimi sa among pagpangalagad o dili na? Disturbo kayo lang kinabuhi, and he said, murag, undang na lang ko sa akong pagpangalagad ni ini. That's why Paul wrote this, who will bring any charge against those whom God has chosen. I will also tell this to each one of you. Kinsa ba ang magadala og charge kaninyo kang kamo mga pinili naman sa Dios? It is God who justifies, who then is the one who condemns. Kinsa pa ba ang i-condemn nga naa naman ta sa Ginoo? Mga kaigsuunan, God has already protected you. Gi-assure na ang imuhang kinabuhi, gi-assure na ang imuhang pamilya, gi-assure na ang imuhang baruganganan ngadto sa Ginoo that God's protection is already with you. Mga kaigsuunan, kung doon may doubts nga moabot sa imong kinabuhi, i-declare kini, Ginoo, you are my protection or protector. Dunay mga disturbo, ingon din nato, Lord, dili na makasamok ang akong kagahapon. Ako gali usahay, kanang mag-inusara ko, mag-meditate ko, ma-bring back na ko ang akong younger years for 12 to 16 or 17 years old. Diha ang peak sa akong pagkabadlungon. Usahay makadoubt ko, pandamay, perting lisura ka ayaw kung kuan. Gali wala madaot akong utok. Kaya wa pa may shabu sa una, mariwana pa man. Grabe kay kumuyup-yup anang mariwana sa una. Tungod kay, uban-uban lagi sa grupo, unya ingon nga, unsa magibation sa tao nga mahay. Akong gitilawan, kaya kay aron gyud experiensyahan na ang akong kinabuhing batanon pa man, exploring the life, even at the older age akong kinabuhi. When I look back those period, dunay mo inject nga mind ba? Badlungon ka, wa kay pulos. But again, I rebuke in the name of Jesus, I am already protected and redeemed by God. So kung dunay mga doubts nga moabot sa imong kinabuhi, ingna dayon giproteksyonan nako sa Dios o giluwas na ako sa Dios. Number 3, P. Or God's protection isn't just about physical safety, but it's about spiritual security. No matter what the words speak against us, you've been cleared of all the charges. The world has no power to judge you anymore. Salamat kay si Ginoo.
Doon ako experience dito sa korte sa Panabo. Tunay mga cases nga kuan sa company ba niya ako ang representative. Dili lalim atubang sa judge. Mangurog yun ang imuhang kuan bisag prepared ka kaayo, but when you are facing a judge, maglisod, murag alanganin, murag ma-reduce ang imuhang self-confidence kay basig ma-twist ang case or maapektahan mi, mapildi mi, ana madaghan kay mga doubts nga maabot sa atong kinabuhi. How much more if we face dito atubangan sa Ginoo in the final judge. And again, mingon ng Ginoo, all of your charges has been cleared. Wala na gahom ang kalibutan to judge you anymore because I love you and I save you. Pagkanindot kayo. And number 3, kini ang kulang o wala kayo nato matagaan o pagtangad. Jesus is actively praying for you right now. God's pleading. Number 3P, God's prayer or God's pleading. And God reminded me, Lord, until right now, you are seated at the right hand of God, interceding for me, interceding for my family, or interceding for my church and my community. Makaingon ko, Lord, salamat kayo sa reminder ni ini. Nga hiimbis mag-doubt ko, nakita din ako nga ikaw naman di ang mismo nag-ampo para kanako. Verse 34b, he said, Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life, okay? He died on the cross. He was raised and now resurrected, and they're sitting at the right hand of God, is now at the right hand of God and also interceding for us. O sa Bisaya pa, bakong basahon, bas nindot kayo ni, sa Bisaya, nagkanayon sa Bisaya, may makahukom ba kanila, si Kristo Jesus, mao ang nagpakamatay o gibanhaw o atuan na siya sa tuo sa Dios og nangaliupo alang kanato. Nangiliupo alang kanato. Interceding for us. Mga kaigsunan, kung naata sa kapit-o sa atong kinabuhi, naata sa kalisod sa atong trabaho, naa sa kaapiki sa atong negosyo, naa sa kaproblema sa atong pamilya o relasyon sa atong pamilya o sa ato ang kaigsuunan, remember, Jesus is actively praying for you right now. Mabless kay ko sa pipilangan ng mga kaigsuunan nga akong makita. Nga grabe ang ilang experience sa una. Unya, hearing their testimonies, bisag nakadungog lang ko, mutulo akong luha sa kaayo sa Dios. You know what? Ang imong pag-ampo, usahay ikaw may gamiton, ang imong nakadungog, isay gamiton nga mo provide to comfort you. Sometimes to provide to give you financially and to boast your emotional struggle. Why? Because God is interceding. Mangita siyag tao to comfort you, mangita siyag tao to provide your needs, mangita siyag tao unsaon niya pagpahanay ang imong kinabuhi. Why? He already prayed for you. Nakaingon ko, Lord, usahay limitado lang kay ang among kaalam. Gisulat na ni Apostle Pablo that even right now at the right hand of God, Jesus is actively praying for me. Salamat kay si Ginoo.
Doon na ba'y panahon nga uyugon ang imuhang pagtuo? Doon ay kritisismo nga mabot sa atong kinabuhi. Doon ay kapito sa atong panginabuhian or ang atong kaugalingon, doon ay doubt. Brothers and sisters in the Lord, Jesus is actively praying for you right now. He said, Jesus is pleading or praying our case at the right hand of the Father. He speaks the words we cannot find. When we are looking at the bills or mga bayro nun, school tuition, health maintenance, wa pa moabot ang pensyon, nahurot na nga ako ang pangpalit sa high blood. Wa pa moabot ang suporta nako, ang ako ang pangtambal sa diabetes, wa pa, hurot na. Daghakay mga questions nga moabot sa atong kinabuhi. But again, when we are in a situations that we don't know what to say, remember, we aren't praying alone. Jesus is also praying with you. And the last P is this is so powerful. God's preservation. Nothing in the Word can separate us in our bond, in our unity. Our relations with God cannot be broken. Wa gyoy makasarang 38 o 39 mao kini. For I am convinced that neither death or life, nor anything else in all creations will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. There was one time nakabisita ko sa usa ka payag-payag nga panimalay. Unya niadto ko didto kay part sa among ministry of visitation o sharing. Makaingon ko ba nga, siguro once or twice na siguro sila makakaon. Pero makita na ko ang pahiyom sa usa ka tiguang, gabisan pa sa ilang kapitos, makapahiyom siya. Hapit na ko mo uli, dong. Nya sabay og smile ba? Makaingon ka, Lord, no one can separate us from the God's love. Bisan pa at the sunset of my life, bisan sa kahamubo na lang sa akong kinabuhi, I will sing of the goodness of God. Because no one can separate us from His love. That's why yun siya, our connection to God's love is the one thing no crisis can take away. Wala gyud makadisturbo nini. And we are not merely surviving the month or the year or living for a moment o kutob lang ug unsay ato ang mahimo, but we are being preserved for eternity. To summarize, the 4 P's, dili ni pantawid, sa gani siya? Pantawid, pamilya, Pilipinong Pamilya Program, something like that. But this is not the social welfare program, but this is the 4 P's of Romans chapter 8. God's provision, God's protection, God's pleading, and God's preservation. To apply this para i-declare nato sa atong kaugalingon when you go home and start your week tomorrow,
Let us do this responsive reading. Dili man ni common kayo, but I introduce this as part of our applications. Kanang L, ako ang magbasa, unya kanang C, kana naka-yellow, kamo ang mubasa. Unya, basahon ninyo with a loud voice of declaration. Clear? Okay? If you can take your photos, take this para pag-abot sa iyong balay, mo na imong basahon when you go sa inyong mga lugar, sa inyong paglakaw, sa imong pagtrabaho, bisag asa. Declare this para kung na may mga doubts, mo ni ang tubag as an application sa ato ang mensahe karon. Balikon ako. Let's read it aloud. With feeling good nga ikaw good ang mo-declare ni ini at tubangan sa Ginoo. Mas nindot kayong magtindog ta. Let's all stand and I will start, then you will respond. Okay? Okay, let's begin. If our God is for us, who can be against us? Okay, again. Go. If the judge has cleared us, who can condemn us? If we face the battle, who stands besides us? Can anything separate us from the love of Christ? Wow, praise God. If all of the congregations will declare this on the daily basis, makaingon ka, Ginoo, dili na gid ko mag-doubt sa akong pagtuo. My sermon takeaway that I will give it to you, let's read all together. Go. Because God provided the Savior and protects your standing, Jesus pleads your case and preserves your life forever. Let us pray. Lord, thank you sa imong pagdala sa pulong nga imong ipashare kanamo. Lord, looking back at the experience of the early believers in the first century during the time of Paul, grabe ang ilang kapitos, grabe ang ilang nabatian o nabati nga kalisod o kahadlok. Dunay pipila kanila, Lord, nag-doubt sa imuhang gugma o sa imong kaluwasan nga imong gihatag kanila. Again, Paul wrote them an encouraging message that God has already provided according to their purpose and will because God gave His beloved Son to them. And so as Lord, our application also is that we can also have that kind of understanding because you already gave your Son to us. Lord, thank you for your protection. That sometimes, Lord, we are suspected of bad people, but Lord, thank you, tungod kay ikaw, Ginoo, may nagaprotektar ka na mo, o ipahilayo kimi sa mga dili maayo nga mga grupo o mga influences dautan. Lord, to remind us that until now and every day, you are praying for us. When we are looking at the problem, Lord, makita na mo ang kapitos sa kalisod o mga balay runon nga naabot sa among kinamuhi. Usahay maglisod na gali mi og ampo sa among kaugalingon ug unsay among ilitok sa among mga pag-ampo. Sa panahon, Lord, nga dili mi makalitok sa among mga pag-ampo, ikaw nagauban kanamo sa pag-ampo. And thank you, Lord, because you preserve us for eternity. Mao na nga dili gyud and no one can separate us from your love. Thank you, Lord, for your love to each one. We go home after the service, Lord, puno sa panalangin espirituhanon nga naa gyud mi protector, savior, healer, kaming king and sanctifier sa among kinabuhi.
nga dili ma-shake or ma-apik mo kuan ang among baruganan tungod kay ikaw nagpataliwala man kanamo. Dismiss us, Lord, and as we continue our worship and go home, Lord, later, human sa panimbahon, we pray, Lord, that your blessing will be our portion. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.